Nang sa gayon po, ang mumunti nilang kaalaman ay lumago tulad ng isang halaman na kapag laging nadidilig ay lumalaki at nagbubunga. Ano ang inyong aasahan kapag ang isang anak ay mananatili sa kanyang comfort zone? Huwag ka na sumama, mahal ang pamasahe, anak. Diyan ka na lang muna, maiwan ka sa tita mo o sa inyong Hindi po. Hanggat kaya natin, dalhin ang ating anak, dalhin po natin sa mga ganitong gawain. Huwag ka na doon kasi maingay ka sa kapilya eh. Diba kadalasan po ganon? Maggugulo ka lang sa atin sa kapilya. Mali po yun. Ituloy-tuloy po natin na kung saan we have to request the attendance of our children in our religious activities. Maaari po tayong magkaroon ng open communication sa kanila nang sa gayon ay patuloy at patuloy na hindi sila mahihiyang magtanong sa inyo ng mga salita at turo ng ating Panginoon. Turuan po natin sila kung paano marunong magpasalamat na sa bawat bagay, bawat buhay, bawat kalakasan, bawat biyaya, at lahat ng mga bagay na mayroon tayo, dapat matutunan ng ating mga anak na ito'y mula sa ating Panginoon. Turo natin ang compassion at empathy, kung paano ang ating mga anak ay magkakaroon ng magandang damdamin sa bawat isa. Ang pagiging humble. That we should have also set up boundaries and provide guidance. Ilan lamang po sa mga importanteng dapat natin ituro upang tayo magkaroon ng mga mabuting anak. Kapag po ang isang magulang ay naging mabuting gabay sa kanilang mga anak, ito po ang korona na ating matatanggap mula sa ating Panginoon. Bilang pangwakas po at yung pong ginagawa natin pagsamba at tinuturo natin ito sa ating mga anak. Hindi lang po natin tinuturo na magkaroon sila ng well-mannered behavior. Bagkos ay tinuturo pa rin po natin sa ating mga anak ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-asa kung sila ay mananatili sa ating Panginoon. Sa Psalm 78:7, sinabi po, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Hindi po masama na bigyan natin ng kaparusahan ang ating mga anak upang ituwid ang kanilang mga mali. Masakit sa magulang kapag po ang isang anak niya ay nasasaktan o napaparusahan. But ang sabi po sa Ephesians 6:4, po, hindi lang po ito sa ama na ituturing, kundi pati po sa ilang mga magulang. At kayong mga ama, anak-ama, huwag ninyo ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga ama, huwag niyo ipamungkay sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Kaya nararapat lamang po na kung saan ay normal na kausapin ang mga anak upang maipabatid ang kanilang mga kamalian.
Sabi po sa Hebreo, lahat ng parusa sa ngayon ay di naman din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunman, may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsalay sa pamamagitan nito. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Iyong hahampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa sigon. Kaya alam po, maraming magulang ngayon, sobra-sobra kung magparusa sa anak. Minsan yung anak nila, binibitin pa sa puno eh. Kaya po, sinasako pa. Kawawa yung bata. Kaya po nung binabayo yung bata, ang sako, hindi na po siya bata. Langka na po. Nung binaba. Kasi sinako na hinog, langka na siya. Biro lang po. Train the child, teach the child, discipline the child, and continue to pray for our children. Sana po, bilang isang mga magulang, ay tulad po natin. Hindi man po tayo ay, lalo-lalo na po sa mga bagong magulang ngayon, napakahalaga at napaka-importante ang inyong gabay para po sa inyong mga anak. At ilapit po natin sila sa ating Panginoon. Nang sa gayon po ay makasama natin ang ating Panginoon sa pagpapalaki ng ating mga anak. Lalo po sa panahon na ang sanlibutan ngayon ay punong-puno ng marami at iba't ibang uri ng elemento ng kasalanan. Kumikilos ang kalaban ng ating Panginoon po upang hilahin ang kabataan para mapalayo po sa tunay na aral ng ating Panginoon. Magandang umaga po, sir.